ay puro sibiro. Pipilian mo kayo? Hanggang 3 positive lang ito. Pag lumagpas pa ikaw doon sa pula na yan na 3 positive, it's going to cancer. Ha? Huwag ka natatakot. Kaya natin gamutin yan. Kailangan mo lang malaman. At kung nararamdaman mo na ito, ha? Pag sinabing ovarian cyst, ano, na size 7, ano, sabakit ako ba? Para ikaw ay matuto at alam mo kung ano nandun sa loob ng iyong kawan. Pag ovarian cyst, na size 7, ganyan na itsura. Yan ay tinatanggal na ni non-recto. Kaya kinocross-cut na yan. Bakit? Bakit daw? Diyan mag-umpisa yung tinatawag natin progression of ovarian cancer. Mag-umpisa. Magiging palat at nanituling, magiging madalas ang pagsakit ng ulo. Ito ba? Nangali ng balikan, bago-bago yung bulo. Naglalagasan yung bulo. Meron na ba? Nakikita mo na sa suklay. Ibig sabihin, yung ibang mga sign of cancer ay nasa iyo. Ngayon, appendix mo pa, size 10 din ito. Katulad si ano? Wala na. Ay, mabuti. Kaya pala ganito na ito eh. Sagad eh. Sagad na to? Kung baga sa ano, natanggalan na siya. Cervicitis, cervix. Ito yan. Buti ah. Cervix niya ito. Yan. Yan lang. Isang dahil mo mabuti. Kaya siya ngayon. Ito yan. Sige, tas mo. Maligot. Masakit ano? Ito yun. Ang normal na cervix ay ito. Ito ang pinaka-nakakatakot na sakit ng isang babae sapagkat ito, from normal to cervicitis, early stage 1 may cervical cancer agad. Nakita mo? Wala na itong paligoy-ligoy pa. Hindi katulad dito sa breast na marami pang pagdadaanan o doon sa ibang cancer bago maging cancer. Ito cancer agad. Pag ikaw ay bumuhat na medyo mabigat, parang doon mo malalaglag siya, di ba? Dudulit siya ng madalas ng sakit ng iyong ulo. So tingnan natin kung nagmitas na sa siya o nililipatan niya sa ibang organ. Pag ikaw ba nag-menstruation ay sumasakit ang iyong susunod. Ang gatas ka, mag-menstruation ka eh. Fibroadenoma of breast. Pag sinabing fibroadenoma of breast, ito isang uri ng tungo sa suso. Pero hindi ito nakakatakot. Yan na. Mayroon yung dalawang klase. Mayroon tayo yung tawag na simple fibroadenoma and complex fibroadenoma. Kaya dapat pag ganito, let's sabihin natin, wala ako nakabunggo ng bus, di wala ka ng tungkol. At ikaw ay pupunta sa ibang doktor, huwag kang magpapabiopsy. Ang biopsy, marami na namatay dyan na babae. Kasi pag binayopsy, sinusugatan na suso. Alam mo ba kung saan? Dito, sa gilid. Binabaril yan dyan. Kukuha ng laman sa loob, ng pieces mo, para i-test. Eh paano kung ito? Simple fibroadenoma. Hindi mababahaw. Ngayon, pupunta ka ngayon ulit sa doktor mo. Sa palagay mo, may konsensya yung doktor na nangyari sa buhay mo. Wala. Ulit pa kaya lang. Magsusulat lang ulit yung rekomendado ka ulit para tanggalin yung yesus. Ito ba? Ngayon, nag-iipat na naman doon sa isang suso mo. I-recommenda na naman ulit niya, tanggalin ulit ang isang suso mo. Totoo ba? Yung bang pagtanggal ng suso mo, ay wala na yung sakit mo. Hindi naman yung sa cancer ang inalis niya. Ang inalis niya yung organ mo. Kaya yung ano, cancer, nasa loob pa rin ng iyong katawan. Tandaan mo ito ha. Kasi para alam mo yung possibility na pwede mangyari. Ngayon, anong gagawin ulit ng doktor mo? Ipapakemo ka. Sa palagay mo yung kemo, gamot. Babayaran mo lang yung oras na nilalagay mo sa mundo.
Hindi yung gamot. Kung mamamatay ka ng 3 araw, kikimuhin ka, buhay ka ng 3 araw. Eh kung wala kang pampake mo, hindi patay ka na. Mabaga? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung isang fibroadenoma ito, yan ay makakapamo. Bukol, meron na baga. Ayan, kakapay. Pag naliligo, para may madulas na sa mga. At ito, marami ka. Makikita mo, hawakan mo sa loob ng suso, na ano, maraming bilog-bilog. Parang jole, pero napakalambot niya. Mga kapamo yan. Ano? Pag kayo ninakapa mo na, pag ikaw ay nag-uwi at naging mo ng gamot, tapos sabihin mo sa akin sa susunod na 7 days, magpapacheck up ka ulit dito. Ano? Ano? Magsasama ka lang ng matanda. Kasi ang mga minor de edad, hindi ko chine-check up kapag walang kasamang matanda. 20 na po yan, Dok. At 20 na ito. Ah, ganun. Kala ko yung mukhang 14 lang ito. 20 na po yan, Kaya Dok. pala may presyon na ito. 20 na po yan, Dok. Yun. So, ibig sabihin nagmamature na yung katawan, kaya nagmamature na rin yung sakit. So, after 7 days, ikaw ay uminom ng gamot, Pwede ka na. babalik ka dito. So far, okay na kahit wala nang kasamang magulang kasi at age ka naman na. Ano? So, sasabihin mo, oo nga Dok, bukol-bukol na nga yung loob ng aking suso. Ngayon, sabi ko, sa'yo kung papayag ka, ililipat ko sa likod yung suso. Payag ka ba? So, kaya agad si Ashley dyan. Namangiti kita, masyado ka seryoso. Hindi ibig ko sabihin yan. Yan ay 3 na pwede maging problema mo at nandiyan yan lahat. Ano? Pero ang malala sa iyo ay yung sa mattress mo. Yan. 20 na po. Ngayon, kung ikaw ay mag-aasawa, Ha? Ano pa, nag-aaral po yan. Ati Joy, ano? 20? Rona Joy. 20? Opera na nga po yan, Ano? Appendix. Kung ikaw ay mag-aasawa, sayang naman yung patuka, hindi ka mangingitlog. Bakit? Gawa ng cervix. Nakaharang yan sa daanan ng similya, hindi ka manganganak, hindi ka mabubuntis. At nagiging cancer pati. Kaya dapat yung pati yung gamutin. Ang good news, May gamot. kung anong gamot dito sa cervix mo, ay hindi na makagagamot sa breast mo. Okay ba? Bahala na kung sa likod pumunta. Bahala ka na magbalik. Hindi kailangan mong gamutin. Sayang. Ang laki na ng puhunan mo. Sa buhay mo, 20 taon ka na, ang dami na ng gastos ng magulang mo sa iyo. Ngayon ka mabibigay, ano? Nagdag tayo ng puhunan. Kumain ka ng ano, medyo matataas ang cholesterol. Kaya ano, marami nakadikit doon sa ugat mo, yan. Mamalalamin, sir. Hindi kasi, ang cholesterol kasi, yung bad cholesterol ay napakahalaga sa tao. Hindi lang yun. Kaya lang siya pangit kasi ay pag sumobra, nakakamatay. Pero pag siya nasa level, lahat sa'yo maganda. Maganda ang buto, lahat ng organ mo magiging maganda. Gawin malakas, hindi na magkakasakit. Pero pag sumobra, doon na mag-uumpisa. Rona, okay ka lang ba? Parang baka magaya ka nun, pag-alis dito ni ano, sino kayo kanina? Pag-alis dito, nag-iyak na